Handa na ba kayong kiligin, masaktan, at umasa? Dahil ang kwentong ito ay para sa lahat ng naniniwala sa pangalawang pagkakataon, sa tadhana, at sa pag-ibig na kahit anong pagsubok ang pagdaanan, ay laging naghahanap ng daan pabalik. Isipin ninyo ito. High school sweethearts, si Maya at si Leo. Sila yung tipo ng couple na kapag nakita mo, mapapangiti ka na lang. Yung tipong laging magkasama, laging nagtatawanan, at nangangarap ng sabay. Ang pangarap nila? Simpleng-simple lang. Ang bumuo ng sarili nilang mundo. Yung silang dalawa lang ang bida. Para sa kanila, ang sila ay forever. Walang hanggan. Pero tulad ng maraming kwento ng pag-ibig, hindi lahat ay umaayon sa plano. Pagka-graduate nila, kinailangan ni Leo na mangibang bansa kasama ang pamilya niya. Isang desisyon na hindi niya ginusto, pero kailangan. Isipin ninyo ang sakit. Sa gitna ng airport, sa ilalim ng mga kumukutitap na ilaw, nangako sila sa isa't isa. Walang magbabago, sabi ni Leo. Hihintayin kita, sagot ni Maya, habang pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Nagpalitan sila ng mga sulat, mga tawag sa telepono, pero unti-unti, ang distansya ay nagsimulang maging kaaway. Ang dating araw-araw na kumustahan, naging lingguhan. Ang lingguhan, naging buwanan. Hanggang sa isang araw, wala na. Katahimikan. Ang pangakong binitiwan ay unti-unting natabunan ng mga bagong karanasan, mga bagong tao, at ng hindi mapigilang pag-ikot ng mundo. 10 taon. Isang dekada ang lumipas. Si Maya, isa na ngayong matagumpay na architect. Yung mga pangarap nilang bahay na idinodrawing lang nila sa notebook noon, ngayon ay siya na mismo ang nagdidisenyo at nagpapatayo. Naging abala siya sa pagbuo ng mga pangarap, hindi na para sa kanila ni Leo, kundi para sa sarili niya. May mga dumating sa buhay niya, mga sinubukang magmahal, pero walang nakapantay sa espasyong iniwan ni Leo sa puso niya. Siguro, sanay na lang siyang may kulang. Si Leo naman, bumalik sa Pilipinas. Hindi na siya yung binatang simple lang ang pangarap. Isa na siyang kilalang chef, may-ari ng isang sikat na restaurant. Natuto siyang mabuhay sa ibang bansa, mag-isa. Sa loob ng 10 taon, sinubukan niyang kalimutan si Maya. Humanap siya ng pag-ibig sa iba. Pero sa bawat relasyong pinasok niya, laging may anino ni Maya. Laging may paano kung. At dito na magsisimula ang totoong kwento. Ang tadhana, minsan talaga, mapaglaro. Isang araw kailangan ni Maya ng caterer para sa isang malaking event ng kumpanya niya. At sino ang pinaka-highly recommended na chef sa buong syudad? Walang iba kundi si Chef Leo. Noong una, hindi alam ni Maya. Pangalan lang ang narinig niya. Pero nang dumating ang araw ng meeting, para silang binuhusan ng malamig na tubig. Sa loob ng isang conference room, sa harap ng maraming tao, nagtama ang mga mata nila. Ang mundo ay biglang tumigil. Ang mga boses sa paligid ay nawala. Ang natira lang ay ang tibok ng puso nilang sabay na kumabog ng malakas. Ang awkward, diba? Yung unang pag-uusap nila pagkatapos ng 10 taon, tungkol sa menu ng pagkain. Si Maya, pilit na nagiging professional, tinatago ang panginginig ng boses niya. Si Leo, pilit nang ngumingiti, pero ang mga mata niya, hindi maitago ang gulat at lungkot. Pagkatapos ng meeting, nagkausap sila. Sa isang coffee shop, katulad ng dati nilang ginagawa. Pero iba na ngayon. May pader sa pagitan nila. Isang pader na gawa sa 10 taon ng katahimikan, mga hindi nasabing salita, at mga pusong nasaktan. Kumusta ka na? Tanong ni Leo. Okay lang. Ikaw? Sagot ni Maya. Mga simpleng tanong, pero ang bigat ng kahulugan. Sa ilalim ng mga salitang yon, ang totoong tanong ay, minahal mo pa ba ako? Bakit ka hindi na nagparamdam? Nakalimutan mo na ba ako? Nalaman ni Maya na si Leo ay engaged na. Pakasalan na siya sa isang babaeng nakilala niya sa ibang bansa. Gumuho ang mundo ni Maya. Yung maliit na pag-asang nabuo sa puso niya noong una silang nagkita, biglang nadurog.
Bakit ngayon pa bumalik kung kailan huli na ang lahat? Bakit ipapaalala ng tadhana ang isang bagay na hindi na pwedeng maging sa kanya? Si Leo naman, sa bawat pagtitig niya kay Maya, nakikita niya ang lahat ng what-ifs ng buhay niya. Nakikita niya yung babaeng pinangarap niyang makasama habang buhay. Sa pagbabalik niya, akala niya okay na siya. Akala niya, tuluyan na niyang naisara ang kabanata nila ni Maya. Pero nagkamali siya. Isang tingin lang, bumalik lahat. Ang mga alaala, ang mga pangarap, ang sakit, at higit sa lahat, ang pag-ibig. Habang papalapit ang event, mas lalo silang napapalapit sa isa't isa. Mga late-night meetings na nauuwi sa personal na kwentuhan. Mga food tasting na nagiging daan para balikan ang mga paborito nilang pagkain noon. Sa bawat sandaling magkasama sila, unti-unting gumuho ang pader na nakapagitan sa kanila. Nakita nila yung dating Maya at Leo sa likod ng mga maskara ng pagiging successful architect at chef. Nagsimulang maguluhan si Leo. Mahal niya ang fiancé niya, pero ang nararamdaman niya para kay Maya ay isang apoy na hindi kailanman namatay. Isang apoy na sinubukan niyang patayin sa loob ng 10 taon, pero hindi niya nagawa. Isang gabi, umamin si Leo kay Maya. Hindi ako tumigil mahalin ka, Maya. Sinubukan ko, pero hindi ko kaya. Araw-araw, sa loob ng 10 taon, ikaw pa rin. Umiyak si Maya, hindi dahil sa saya, kundi dahil sa sakit. Bakit ngayon pa, Leo? Bakit ngayon pa kung kailan may masasaktan na tayong ibang tao? Huli na tayo. Dumating ang araw ng event. Lahat ay perpekto. Ang disenyo ni Maya, ang pagkain ni Leo. Pero sa likod ng mga ngiti at papuri, 2 puso ang nagdurugo. Alam nilang ito na ang huling beses na magkakatrabaho sila. Siguro, ito na rin ang huling beses na magkikita sila. Sa kalagitnaan ng gabi, hinila ni Leo si Maya sa isang tahimik na sulok. Hindi ko to kaya, Maya. Hindi ko kayang pakawalan ka ulit. Dito na natin iiwan ang tanong. Ano ang gagawin ni Maya? Susundin ba niya ang puso niya kahit alam niyang may masasaktan? O pipiliin niyang gawin ang tama at tuluyan ng palayain si Leo? At si Leo, itutuloy ba niya ang kasal o susugal siya para sa pag-ibig na akala niya ay nawala na? Sabi nila, if you love someone, let them go. If they return, they were always yours. Pero paano kung sa pagbalik niya, hindi na pwede? Paano kung ang tamang pag-ibig ay dumating sa maling pagkakataon? Ang kwentong babalik ka rin ay hindi lang isang simpleng love story. Ito ay isang paalala na ang puso ay may sariling isip, na ang tadhana ay may sariling plano, at minsan, ang pinakamatapang na desisyon ay hindi ang kumapit, kundi ang bumitaw. O di kaya ang sumugal. Ano sa tingin ninyo ang dapat nilang gawin? I-comment nyo sa ibaba ang inyong mga saloobin. Kung kayo si Maya, anong pipiliin ninyo? Puso o isip? Salamat sa panonood. At huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong aantig sa inyong mga puso. Hanggang sa muli.